Gabi, dahil sa matinding insecurity o inggit at selos ng pinsan ko na si Tari, matinding karma tuloy ang bumalik sa kanya. Yung kulam na ginawa niya ay biglang bumalik sa kanya. Sabay kaming lumaki ni Tari, sama nila. Dahil working abroad, ang kanyang mga magulang ay ang nanay ko na lamang ang nag-alaga sa kanya. Kung kaya't halos kinalakihan na namin ang isa't isa. Maging ang bawat galaw, gusto at ayaw namin sa mga bagay-bagay ay alam na namin sa isa't isa. Dahil sa attention seeker ito at ayaw na naungusan ng iba, hindi nito napigilan na pagdiskitahan ang isang bagong salta sa subdivision namin. May isang bagong pamilya ang tumira sa lugar namin. Grabe mga listeners. Sobrang ganda talaga ni Nalia na isa naming bagong kapitbahay. Bago ang lahat, ako nga pala si Malona na pinsan ni Tari. Tampok ang usapin ito tungkol sa kwento ni Tari na maaring makapagbigay ng aral sa inyo. Mabalik na nga tayo sa kwento ni Tari. Tanda ko pa, iyon, araw ng linggo. Galing kami sa simbahan at kasalukuyan nga kami niyon na naglalakad sa gilid ng kalsada, pabalik sa bahay nila Tari. Saka nga namin nadaanan ang isang truck at ilang mga tao na nagbababa ng mga gamit sa kanila pinapasok sa loob ng isang simpleng bahay na ilang taon ding naabandona. Tingnan mo, Tari. May bago tayong kapitbahay. Kaya nga at least, hindi na pangumugaran ng mga masamang elemento ang bahay na yun. Kasi matitirahan na Gusto mo ba na makipagkaibigan tayo para naman hindi sila mailang sa mga magiging kapitbahay nila? Napapayag ko nga si Tari. Pumaroon nga kami sa gilid ng mga naghahakot ng mga tao. Kita sa aura namin na masaya kami parehas hanggang sa may napansin kami na isang babaeng lumabas mula sa bahay na yon. Napalagay ko'y halos hindi nalalayo ang edad sa amin. Nakasuot ito ng kulay puting bestida, napakahaba ng buhok, nakasandalyas at napakaputi. Sa unang pagsulyap namin sa kanya, akalain mo talaga na isa itong artista. Sa ganda niya. Sa paglabas ito sa kanilang bahay, ay isang malapad na ngiti at masayang pagtanggap ang sinalubong namin sa kanya. Hi, miss! Kami pala ang bago magiging kapitbahay niyo rito. Kamusta naman ang unang araw niyo rito? Hi din po. Maraming salamat sa pagbati. Eto, magulo pa sa loob ng bahay namin. Marami pa talagang ayusin ito for this week as in. Siya nga pala, ako si Malona at dito naman ang pinsan ko na si Tari. Hi. Hi din sa inyo. Nice to meet you. Ako naman si Nadia. At least, may bago na akong makikilalang friend sa lugar na ito. Gusto mo ba ng tulong? Baka mayroon kaming may tulong sa inyo. Naku, huwag na. Okay yan talaga. Kaya na namin ito. Maraming salamat na lang sa pag-alok, ha? Siya nga pala, kung nais mo kami makita ulit, nariyan lang ang bahay nila, Tari. Sa panglimang bahay na yon, nakahilala nyo, ha? Nung di lang ako natira sa ngayon, kasi taga-province ako Okay po. Maraming salamat po. Sige, uwi mo na kami, ha? Nice meeting nyo ulit. Natapos ang batian na yon, na ako lamang ang nakikipag-usap kay Nalia. Tahimik lamang sa gilid ko si Tari. Baka sa aura nito na parang nagkaroon ito ng hindi ko may paliwanag na insecurity para kay Nalia. Lalo na sa unang pagkakataon na nakita namin siya na lumalapit sa amin. Paglabas pa lang nito sa kanilang bahay, bahagyang nabawasan nito ang kislap ng kanyang mga mata at halos panay ang paghagod ng mga mata nito mula taas hanggang pababa habang lumalapit ito sa amin. Nang nakabalik na kami sa bahay ni Tari, ay hindi ko naman maiwasan. Nakausap ni si Tari ukol sa impression nito para kay Nalia. Hi, Tari! Ano sa tingin mo kay Nalia? Sakto lang. Bakit para ata halabas sa ilong yung expression mo? At tila ba, nakasimangot ka riyan? Ano pa bang gusto mong marinig? Wala lang. Nagtanong naman ako. Pwede mo ba siya maging friend sa tingin mo? I don't think so. Tingnan natin. Sa narinig ko ngayon, ay hindi na muli akong nagsalita pa.
Nagets ko na sa kanyang pagsagot ay hindi niya gusto si Nalia. Ramdam ko bigla ang isang nagsisimulang tensyon nito para sa kanya. Sa paglipas pa nilang araw, nabalitaan na lang namin na doon na rin pala nag-aral si Nalia sa universidad namin. Hey, cuz. Bakit ang tagal mo ata sa kantin? Specifically si counter, ah. Hindi ba? Halos sabay naman tayo kumuha ng order natin, hindi ba? Naku, pasensya na Tari May nausap kasi ako sabi lang section natin. Ah, nakipagchismisan ka pala mula, no? Guess what, Tari? Nasusurpresa ako talaga sa sasabihin ko. Ano? Dito nag-aaral niya yung sinarya sa school natin. And, dyan lang naman yung room niya sa tabing section natin. Really? Speaking of Nadia, ayan na paparating na siya patungo sa atin. Hello, mga friends! Nakakatuwa naman. Nakita ko kayo rito. Dito pa rin kayo nag-aaral? Hi, Nadia. Oh my gosh. Nakakagulat naman. Dito ka pala nag-enroll sa school namin. Nakakatuwa namang malaman yon. Pwede maki-join lunch sa pwesto nyo? Una pa kasi akong kakilala rito bukod sa iyo. Yeah. Please sit down. Thank you. So, how's your first day naman? Nice. Friendly naman yung mga bagong classmates ko. Sayang, hindi ko kayo naging classmates. Okay lang yun. Siya nga pala. Doon na yung classroom namin sa kabilang room niyo. Wow, good news yan. Di, pwede pala akong dumalo-dalo sa inyo. Paminsan-minsan. Sure, why not? Sa paglipas pa ng mga araw, hanggang sa umabot na ito ng linggo at buwan, ay nabalitaan na lang namin na sumali pala si Nalia sa student council ng school namin. Gayon din, sa ilang mga iba't ibang extracurricular activities at napakagaling din ito sa academics. Habang pinapamalas ni Nalia ang kanyang angking kagalingan sa aming universidad, ay mas lumalawak tuloy ang kanyang impluensya at mga tagahanga. Iyon ang bagay na halos nagpataas sa insecurity ni Tari. Kilala ko si Tari. Kapag dalawa lang kami na magkasama, ay napaka-bubbly nito, makulit, magaslaw, at totoong-totoo ito sa kanyang sarili. Subalit, mula nang nakilala namin si Nalia at napasama sa circle of friends namin, hanggang sa lumawak ang kanyang circle of friends, ay parang biglang lumiit ang mundo nito. Napakaseryoso at tahimik lang si Tari kapag kasama namin si Nalia. Si Nalia rin ang dahilan kung bakit bigla tuloy naging aktibo sa academic si Tari, na dati-rati ay wala naman halos itong pakialam kung ano man ang maging resulta ng kanyang mga nagiging grades. Competition ang tingin ni Tari kay Nalia. Iyon ang assessment ko sa vibration na nakikita at nararamdaman ko kapag kasama ko siya. At ito ay bahagya ko namang inililihim kay Tari. Silos na silos ito kay Nalia. Pero sa kabila ng lahat, isinasantabi pa rin niya ang kanyang sariling hatred na nararamdaman para kay Nalia. Lalo na alam niyang classmate nito ang kanyang pinaka-crush na si Hernan. Isang araw, biglang naisip nito na humingi ng tulong kay Nalia para mapalapit kay Hernan. Ultimate crush niya si Hernan. Wala pa nung first year college pa lang kami. Kaso, hindi siya nito pinapansin dahil popular si Hernan at kilalang basketball player ng school namin. Ngayong graduating na kami, ay halos hindi mawala ang pagka-obsess nito sa lalaki. Hey sis, congrats ha! Kabilang ka na ngayon sa student council ng ating school. Grabe, baka talaga. Well, salamat. Bukod pa roon, napabay ka ba sa amin dahil madalas mo rin kami tulungan sa mga projects namin. Ano ba kayo? Okay lang yun, no? What our friendship are for, hindi ba? Kung hindi tayo magtutulungan. Siya nga pala, Nalia. Dahil nabagit mo na rin yan. Maaari pa bang tulungan si Tari? Nailafat siya sa classmate niyo na si Hernan. Iyon ay kung okay lang sa'yo. Hernan?
You mean, yung star player ng university natin? May tumpahari yan, Naria. Kasi sa totoo lang, ultimate crush niya si Hernan eh. Mula pa nung first year college pa kami. Hey girl, nakakaloka naman dyan. Pinanggi ko pa talaga yan na kay Nalia. Hindi ka na nahiya. Sus, kunwari ka pa, Tari na ayaw mo pero alam kong gusto mo rin ang suggestion ko. Don't worry mga friendship. I'm gonna help you. Really, Nalia? Hey, di ba nakakahiya sa'yo? Kasi, ewan ko ba, feeling ko, hindi ako pansinin Kaya halos, hindi ako napapansin ni Hernan. Dahil siguro, na-star player siya na school natin, and then, napabisi niya. I will gonna do my best. Sinunod nga ni Nalia ang kahilingan namin sa kanya na ilakad dito si Tari sa ultimate crush niya na si Hernan. Isang araw, sa main court ng aming university, nagtungo si Nalia para sana sadyain si Hernan na abala naman sa pagpapractice nito ng basketball. Naabutan nito si Hernan na nag-iisa naman sa court. Hey, look, who's here? Interesting, Miss Nalia, at napadalaw ka. Mukha atang nag-iisa ka, Mr. Star Player. Do you want to join with me, Miss Vice President? No thanks. I think, kailangan mo muna mag-relax. Minsan naman, pagbigyan mo naman ng sarili mo na mag-hangout sa labas. I think. Woohoo! Are you asking me to go out with you, Miss Vice President? Feeling ka naman na. Well, I will get us straight to the point na. May friend kasi ako na #1 fan mo. Baka naman, pwede mo siyang mabigyan to get to know you better. Mamaya sana sa isang restaurant na matatagpuan sa likod ng university natin. Isang na mayroon doon sa likod ng school natin, kaya hindi kami hirapang hanapin yon. Are you my boss? Makapag-utos ka naman, Miss Vice President. Parang ako ang university natin Hindi naman utos yun, Mr. Star Player Baka lang naman na, pwedeng kumiling sa'yo para sa isang masugid mo na fan. Hindi ba mahalaga sa'yo ang reputation at career mo? It's your time to shine. Ulit para mas maning ka ng mga fans mo. Paano kung ayaw ko? Please. Don't worry. Ilibre na lang kita na merienda. In return. Paano kung iba? Ang gusto kong makaget to know better. Oops. Wait lang, Hernan. Masyado ka na atang malapit sa mukha ko Ikaw, ang gusto kong makadate, Miss Vice President. Oh no. Masaya kami ni Tari na napadaan sa gilid ng main court nang hindi namin nasadya ang aktong pag-uusap ni Nalia at ni Hernan namang oras na yun. Una kong naaktuhan na hinalikan ni Hernan sa labi si Nalia. Oh my gosh! Naku, Tari. I think mali ata na dumaan tayo rito. What do you mean? Sinubukan kong hilahin ang braso ni Tari palayo sa main court. Pero nakita pa rin niya ang paghahalikan ni Nalia at ni Hernan. Oh no. Sa sobrang galit din nito ay halos nabitawan nito ang hawak-hawak nito na milkshake. Pero pinilit ko pa rin na hatakin papalayo sa lugar na yon si Tari. Pagka-uwi namin sa bahay nila, tulala lamang si Tari. Buong magdamag lamang ito na nagkulong sa kanyang kwarto. Hindi na rin ito pumasok kinabukasan sa aming eskwelahan. Hanggang sa lumipas ang 1 linggo, ay nagpunta ito sa ibang lugar para magbakasyon. Iyon ang kanyang pinalabas sa amin, maging sa aming eskwelahan. Iyon na lamang din ang aking dinadahilan kay Nalia. Sa tuwing magtatanong ito kung kamusta si Tari at kung bakit nga ba ay hindi pa ito pumasok na umabot pa ng halos 1 linggo. Sa pagbabalik muli ni Tari sa aming eskwelahan, ay iba na ang aura na pinapakita nito. Mas fierce na siya, mas accommodating, mas approachable na sa mga tao. Hindi gaya noon, napili lamang ang mga tao na kinakausap nito.
Tali, okay ka na ba? Almost fixed ka na rin Mula nung hindi ka napakita sa amin. Bakit hindi ka muna dumiretso sa bahay? Bago ka sana pumadito sa school natin. I'm almost okay naman, Kaz. Besides, kailangan ko na talagang pumasok sa school. Kasi ang dami ko lang na-miss na aralin natin So, kamusta naman si Naya? Ayun, almost 3 days na siyang may sakit. Makasiguro dahil sa kamisiyan niya sa pagiging vice president ng student council natin. Oh, kawawa naman siya. I hope she's really fine. Talaga, Tari? Hindi ka nagalit kay Nalia? Lalaki lang yan. Kayang palitan. Lingid sa aking kalaman, hindi pala isang ordinaryong sakit ang dumapo kay Nalia. Halos umabot hanggang 2 linggo nang hindi ito pumapasok sa aming eskwelahan. Hanggang sa nagdesisyon na nga ako na kumbinsihin si Tari na dalawin na nga sa kanilang bahay si Nalia. Yun na makumbinsi si Tari na dalawin si Nalia. Napakarami nitong dinadahilan kaya halos madalas na pupurnada ang mga plano naming dumalaw sa bahay nila. Hanggang isang araw ay napapayag ko na nga ito. Nang naroon na kami sa bahay nila Nalia, ay ewan ko ba, pabukas pala ng kanilang pintuan ay halos manginginig ng aking buong kalamnan. Nang mama ni Nalia ang sumulubong sa amin. Bagsak ang aura nito, napakaseryoso. At kay Tari lamang ito nakatingin sa buong oras na kami ay naroon sa loob ng bahay nila. Halos hindi ito kumukurap na nakatingin lamang kay Tari. Dahil sa ganoong akto na yon, ay nailang na nga si Tari. Saka na nga nagayang umuwi sa aming bahay. Hi po. Magandang umaga ho, ma'am. Mga kaibigan po pala kami ni Nadia. Ka-schoolmate at kapitbahay niyo na rin po. Nais po pala namin kamustahin ang kalagayan ni Nadia. Kasi halos magdadalawang linggo na po siyang hindi pumapasok sa aming school Kamusta na po kaya siya? Tara, mga iha, pasok po na kayo sa loob. Naroon siya sa kanyang kwarto at maaari na kayong dumiretso doon. Dumiretso nga kami sa kwarto ni Nalia. Pagkapasok namin sa loob ng kanyang kwarto, labis akong naawa sa kanyang kalagayan. Ang laki ng kanyang pinayat, halos natuyot na rin ang kanyang balat. Nagmukha tuloy siyang isang matandang tingnan. At may kung ano-anong mga skin disease ang naroon sa kanyang balat. Naabutan namin siyang natutulog dahil sa aming nasaksihan. Ay sobra talaga akong naawa sa kanyang kalagayan na halos hindi ko na kayang matitiigan. Bagya ko namang nasulyapan si Tari sa aking gilid. Nahuli ko siyang nakangisi at matalim ang pagkakatingin nito kay Nalia. Kinilibutan ako sa kanyang inasal na para bang natutuwa pa siya sa ganong kalagayan ni Nalia. Oh no. Mga iha, mukha ata ang wrong timing ang pagbisita niyo kasi halos natutulog ba siya Pero, halina muna sa sanas, may hinanda akong merienda para sa inyo bago sana kayo umalis. Nagsipagbabaan na nga kami nang nasa salas na kami. Naku ma'am, ano po bang nangyari kay Nadia? Bakit po para atang malalang sakit ang dumapo sa kanya? Kaya nga iha, hindi siya kayang pagalingin ng mga doktor. Dahil paulit-ulit ko na siyang pinatingin sa ospital. Halos wala na nakitang finding sa kanya. Paano po kaya iyon? Pero sa ngayon, pagaling na siya. Unti-unti na rin gumagaling ang mga sugat niya sa kanyang balat. Pati ang kanyang lakas ay bumabalik na rin. Kailangan nung talaga yan ng makababahinga. Pagkatapos magsalita ng ina ni Nalia, ay tila baga, aligaga, o balisa si Tari. Saka ito patarantang tumayo sa kanya kinaupuan at agiyan na nga itong umuwi sa aming bahay. Halos ipinagtaka ko na lamang iyon, pero hinayaan ko na lang para hindi na ito mapahiya sa harapan ng mama ni Nalia. Halata ko na ang mga titig ng mama ni Nalia ay nakatuon lamang para kay Tari. Sa saglit na oras na namalagi kami sa loob ng kanilang bahay, ramdam ko na may tensyon ito para kay Tari. Pero hindi ko pa rin iyon mawari kung anong dahilan nito sa mga oras na yon.
Sa paglipas pa ng 3 araw, nagulantang ako sa pagluluto ko sa kusina nila Tari nang nagsisigaw ito sa loob ng kanyang kwarto. Agaran naman akong tumakbo papaakyat ng kanilang hagdanan patungo sa kanyang kinaroroonan. Oh no. Tari, ano nangyari sa'yo? Para may sunog ah. Tingnan mo, Manona. Tingnan mo nangyayari sa balat ko ngayon. Oh no. Holy shrimp! Anong nangyayari sa'yo? Para atang nahawaan na kay Nalia. Punong-puno ng mga malaping buhol, rashes, ang buong balat mo, sugat, pati ata mga nana. Tingnan mo, nagkaroon ka na rin ng naparaming utas sa iyong mata at namumula na rin ito. Naralagas na rin yung buhok. Ano ba nangyari sa'yo? Oh no. Manona, help me. Help me. Sandali, parang ano pa yan ah? Binabaran ka, Tani. Teka lang, may nakaway ka ba? Ha? Ano eh? Wala naman. Di ba dapat alam mo na yun kasi halos tayo madalas magkasama. Humingi kagad kami ng tulong sa aking ina. Hanggang sa dinala kami nito sa kakilala nitong nag-aalis ng barang o isang manggagamot. Doon na nga namin napag-alaman na may isang lahing mangkukulam pala o mambabarang ang nakabanggaan ni Tari. Sa sobrang stress at depression ni Tari, napaamin na nga ito sa amin na siya pala ang dahilan kung bakit nagkasakit ng biglaan si Nalia. Oh no. Inamin nito na pinabarang pala niya si Nalia upang bigyan ng leksyon dahil sa pagtataksin nito ng dahilan kay Hernan. At kasama na rin doon ang kanyang sobrang inggit sa kanya. Ninais ito na mapabagsak siya nang hindi niya makontrol ang inggit, selos at galit na kanyang nararamdaman para kay Nalia. Binasa pa ng binasa ng kasalukuyang manggagamot na tumitingin kay Tari ang background ng nananakit sa mga oras na yon kay Tari. Napag-alaman nga namin na ina pala ni Nalia ang nambarang sa kanya. May lahi pala itong mambabarang at aswang. Matagal na pala sila napalipat-lipat ng tirahan dahil halos marami ang gustong manakit sa nag-iisang anak nito na si Nalia. Sinubukan din ni Nalia na pigilan ang plano ng nanay nito na magiganti kay Tari dahil sa ginawa nito kay Nalia. Pero sadyang malaki talaga ang galit nito sa kanya. Ngayon, halos ibinalik nito ang barang na ginawa ni Tari sa kanyang anak. Gayon din ang nangyari sa kanya. Oh no. Halos nasya kami lahat sa aming nalaman tungkol sa buong pagkatao ng pamilya ni Nalia. Nakita ko naman ang pagsisituloy ni Tari sa dulo dahil sa kanyang ginawa. Sa kabila ng lahat, sinubukan pa rin na pagalingin na magagamot si Tari at tanggalin ang bara na ginawa sa kanya. Kalaunan, napagaling na nga si Tari. Hanggang sa nakabalik na nga kami sa eskwelahan. Sa paglipas pa ng panahon, napag-alaman nga namin. Drinap na nga ni Nalia ang kanyang mga subject at tuloy na nga itong nag-transfer sa ibang school. Bukod pa roon, natagpuan na nga namin na ang kanilang kasalukuyang tinitirahan malapit sa aming tirahan ay muli na naman naging abandonadong bahay. At dito na nga po nagtatapos ang aking kwento ukol sa aking pinsan na si Tari. Hi po! Kamusta po kayong lahat na aming mga listeners? Naibigan niyo po ba ang ating kwentong isinadula ngayon? Kung ito yun yung nagustuhan, huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment sa aking YouTube channel kung may nais po kayong sabihin. At huwag niyo rin po kalimutan na i-click ang bell para always po kayong ma-notify sa mga susunod pa na videos na ating ipopost. Maraming salamat po and have a good day!